Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Muli ko po kayong inaanyayahang pakinggan ang isa na namang kwentong patungkol sa mga kababalaghan. Magandang gabi sa inyong lahat mga ginigiliw kong tagapagpakinig. At ang kwentong tampok po natin para sa gabing ito ay ibinahagi sa atin ng isa nating kaibigan at tawagin natin sa pangalang JR. Muli ko po kayong inaanyayahang pakinggan ang kwentong ito. Halina at atin ng tunghayan. Magandang gabi po Sir Spicy at sa inyong masugid na tagapagpakinig at taga-subaybay. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang JR. At ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay karanasan ng aking lula na tawagin natin sa pangalang Lula Pura. At ang kwento pong ito ay ibinahagi mismo sa akin ng aking mga magulang. Noong bata pa lamang itong si Lula Pura na siguro'y nasa 14 anyos na habang nangangahoy sa paanan ng bundok ay mayroon siyang nakitang isang maliit na puno ng duhat na siguro ang tangkad ng duhat na ito ay nasa 3 metro lamang. Subalit na intriga si Lula Pura dahil sa punong iyon na napakaraming bunga at mayroong mayabong na dahon na noong mga panahong iyon ay hindi pa buwan ng mga tagbunga ng puno ng duhat. Sa katagalan at palagiang pabalik-balik ni Lula Pura sa paanan ng bundok, ayun at yun lang ang unang pagkakataong makita niya ang punong iyon. Kung kaya't labis ang pagtataka ni Lula Pura dahil sa nahiwagaan siya sa mga bunga nito na talaga namang napakarami, kung kaya't agad niyang pinuntahan ang puno ng duhat. Unang pitas pa lang ng bunga ng duhat ni Lula Pura ay agad na niyang tinikman ito. Natuwa si Lula Pura dahil matamis ang duhat na iyon. At dahil sa noong mga pagkakataong iyon ay wala man lamang dalang plastik itong si Lula Pura para pagsidlan ng mga bunga ng duhat. Dahil nga hindi niya inaasahang makakita siya ng isang puno ng duhat na punong-puno ng bunga. Ilan-ilan lang ang nakuhang bunga ni Lula Pura na nilagay niya sa loob ng kanyang bulsa. Naisip-isip pa ni Lula Pura na babalikan na lang niya ang punong iyon. Matapos maihatid ni Lula Pura sa kanilang bahay ang mga kahoy na nakuha niya sa paanan ng bundok, ay nagpasya kaagad si Lula Pura na balikan ang nakita niyang punong duhat na napakaraming bunga. Bitbit ang isang napakalaking plastik na sisidlan ng mga bunga ng duhat. Masayang masaya si Lula Pura nung mga sandaling iyon dahil sa kasabikan sa mga bunga ng puno ng duhat, na habang naglalakad pa pabalik ay talaga namang maingiti sa labi ni Lula Pura. At habang kasalukuyang naglalakad si Lula Pura ay bigla siyang nakasalubong ng isang matandang babae. Ay, bata! Asaan ka pupunta? Diyan lang po, Lola, sa paanan ng bundok. At bakit nag-iisa ka lamang? Abay, hindi mo ba alam, bata? Ha? Napakadelikado dyan sa paanan ng bundok. Abay, ilang bata nang nawawala dyan.
Abay, wala bang sinabi sa inyong mga magulang mo na pigilan ka man lamang na pumuntang mag-isa sa paanan ng bundok na iyan? Naku, Lola, ikaw talaga, nagbibiro ka naman. Ilang beses na po akong pabalik-balik dyan sa paanan ng bundok, nangangahoy ako. Wala naman po akong nakikitang masamang elemento doon. Tsaka wag po kayong mag-alala, Lola. Kayang-kaya ko po, tsaka maaga pa naman Ay naku, bata ka. Abay, mag-ingat ka dyan sa bundok. Ha? O sige, mauna na ako. O sige po, Lola, ingat po kayo. Nang makalapit na si Lula Pura sa paanan ng bundok, ay agad niyang tinanaw kung saan naroroon ang puno ng duhat. Subalit nagtaka itong si Lula Pura dahil ang puno ng duhat na nakita niya kanina lang ay wala na doon. Sandali pang inikot ni Lula Pura ang lugar kung saan niya huling namataan ang puno ng duhat. Subalit wala na talaga doon ang puno ng duhat, na talagang palaisipan kay Lula Pura kung bakit naglaho na lamang ang punong iyon. Kinabahan ng gusto si Lula Pura. Muling pumasok sa isipan ni Lula Pura ang duhat na napitas niya kanina lang na nilagay pa niya sa loob ng kanyang bulsa. Agad niyang kinapa ito, subalit nang kapain niya ang kanyang bulsa ay wala na rin doon ang bunga ng duhat. Habang nakahawak ang kamay ni Lula Pura sa kanyang bulsa, ay pansamantala itong nawala sa kanyang ulirat na natutulala habang nakatanaw sa malayo dahil sa sobrang pagtataka na kung bakit nawala na lamang bigla sa kanyang bulsa ang bunga ng duhat. Umuwi na lamang siyang malungkot na habang naglalakad ay nag-iisa pa. Makaraan lamang ang isang linggo ay muli na namang naghanda itong si Lula Pura para manguha ng kahoy sa paanan ng bundok dahil sa noong mga pagkakataong iyon ay naubos na ang kanyang mga kahoy na naimbak sa kanilang bahay. Kinuha niya ang sako at hinasa niya ang kanyang itak. Matapos marating ni Lula Pura ang paanan ng bundok ay agad siyang naghanap ng mga patay na kahoy na gagawin niyang panggatong. Nang bigla na lamang siyang makarinig ng mga batang naglalaro di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Unang napansin niya sa tinig ng mga batang naglalaro ay tila parang napakatining nito at napakaliit. Sa unang pagkakataon ay hindi binigyang pansin iyon ni Lula Pura at nagpatuloy lang siya sa kanyang paghahanap ng mga kahoy. Subalit makaraan lamang ang ilang minuto ay muli na namang narinig ni Lula Pura ang tinig ng mga bata. At nang usisain ng kanyang tinga iyon, ay ramdam niyang nasa masukal iyon ng bahagi ng kagubatan. Biglang napatayo itong si Lula Pura para puntahan kung saan iyon nagmula. At hindi nga nagkamali itong si Lula Pura dahil doon nga mismo nanggaling ang tinig sa isang parte ng may masukal na kagubatan. Agad na tinungo ni Lula Pura ang lugar na habang naglalakad ay nahawi niya ang mga sagabal na sanga sa kanyang dinaraanan. Nang bigla na lamang mapahinto itong si Lula Pura sa kanyang paglalakad dahil sa kanyang nakita at nanlaki pa ang kanyang mga mata na halos hindi pa kumurap-kurap dahil muli niyang namataan ang isang puno ng duhat na napakaraming bunga.
At yun nga ang duhat na nakita niya sa unang pagkakataon na biglang nawala. Labis na nasiyahan si Lula Pura, subalit sa likod ng kasiyahang kanyang nararamdaman ay may halo itong takot at kaba dahil may katanungan sa kanyang isipan na kung bakit nandoon na naman ang punong iyon. At nang akma ng pipitasin ni Lula Pura ang bunga ng duhat, nang bigla siyang matigilan dahil mayroon siyang nakitang 3 batang maliliit na kung ilalarawan ang laki ng mga batang ito ay kasing laki lamang ng garapon. Napatalon at napaatras si Lula Pura sa kanyang pagkagulat at sobrang pagkabigla nang makita niya ang mga batang iyon. Nang bigla na lamang magsalita ng sabay-sabay ang 3 bata na wag daw matakot itong si Lula Pura dahil sila daw ay kanyang mga kaibigan. Halos hindi talaga kumurap at natutulala itong si Lula Pura nang makita niya ang mga batang iyon na kung ilalarawan ang itsura at balat ng mga bata ay kasing kulay ito ng punong kahoy. May makapal na labi, malaking ilong at malaking tenga. At isa pa talaga ang napansin ni Lula Pura na kanyang labis na ikinatakot dahil ang kilay ng mga batang ito ay puro kulay puti na kung titingnan ang mga balat nito ay parang lampayot o di kaya mga kulubot na kung ano nga ang kulay ng mga balat ng mga batang iyon ay ganoon din ang kulay ng kanilang mga suot na damit. Maluluwang at malalaki ang damit ito na nililipad-lipad pa ng hangin na kung titingnan ang 3 mga batang maliliit ay para itong sumasayaw dahil sa nagsisigalawan ang kanilang mga suot na damit. Saad ng mga batang duwende kay Lula Pura, pwedeng-pwede daw niyang pitasin at kainin ang bunga ng duhat, subalit wag na wag daw niyang iuuwi sa kanilang bahay ito. Halos hindi pa makapagsalita si Lula Pura na pinapakinggan niya lamang ang mga tinig ng mga bata. At dahil nga sa hindi pa rin kumikilos at kasalukuyan pa rin natutulala itong si Lula Pura, nang bigla siyang sinigawan ng isa sa mga duwende at sinabi pa sa kanya, "Hoy, kaibigan, ano pa ang ginagawa mo? Umitas ka na at para nang sa ganon ay mabusog ka." Matapos marinig ni Lula Pura ang tinig na iyon ay kumaripas ito ng takbo. Gusto niyang sumigaw noong mga pagkakataong iyon, subalit hindi naman niya magawa dahil alam niya walang makakarinig sa kanya. Dahil talaga namang walang kabahay-bahay sa bundok na iyon. At nang marating na ni Lula Pura ang kapatagan, ay pansamantala itong huminto para magpahinga. Hapong-hapo itong si Lula Pura. Nag-umpisang muling maglakad si Lula Pura para agarang makauwi sa kanilang bahay. At nang kasalukuyan nang naglalakad itong si Lula Pura, ay naisip niyang bakit wala siyang kadala-dala ni kahit sakuman at itak. Kaya't napahinto na naman itong si Lula Pura. At may pag-alinlangan pang bumalik sa lugar na iyon dahil siguradong papagalitan siya at papaluin siya ng kanyang tatay dahil sa ipak na kanyang iniwan. Hindi malaman ni Lula Pura ang kanyang gagawin kung uuwi ba siya o babalikan niya ang naiwan niyang itak. Napag-isipan ni Lula Pura na uuwi na lang siya sa kanilang bahay at ikwento na lang
ang kanyang nakita sa paanan ng bundok. Na habang kasalukuyan nang naglalakad pa uwi itong si Lula Pura, ay muli na naman siyang nag-isip at napahinto. Dahil siguradong hindi siya paniniwalaan ng kanyang amahin. At sasabihin nitong nagdadahilan lamang si Lula Pura. Kung kaya't napag-isipan ni Lula Pura na babalikan na lang niya ang naiwang itak. Na habang naglalakad na pabalik itong si Lula Pura para kunin ang naiwang itak, ay sumasagi pa sa kanyang isipan ang itsura ng mga duwende. At sariwang-sariwa pa sa kanyang isipan ang sinabi ng mga duwendeng iyon sa kanya. Napahinga ng malalim itong si Lula Pura na habang naglalakad ay dumadagungdong sa kaba ang kanyang dibdib. Naisip-isip ni Lula Pura na baka wala namang gagawin sa kanyang masama ang mga duwendeng iyon, at dagdag pumasok pa sa kanyang isipan ang sinabi sa kanya ng mga duwende na sila daw ay kanyang mga kaibigan. At nang marating na ni Lula Pura ang lugar, ay muli na naman siyang pumasok sa isang masukal na kagubatan kung saan niya namataan ang isang puno ng duhat at kung saan niya naiwan ang itak. Kaya't gumapang siya at kinuha niya ang kanyang naiwang itak. At matapos niyang kunin ang itak ay kumaripas na siya ng takbo. Walang pakundangan at walang lingon-lingon sa pagtakbo itong si Lula Pura. At nang makalapit na si Lula Pura sa kanilang bahay, ay nabungaran lang niya ang kanyang tatay na nakatayo. Na ang postura ng kanyang tatay ay tila parang hinihintay na siya nito. Na habang bitbit ang itak ay patakbong lumapit si Lula Pura sa kanilang bahay. At pagdating niya sa kanilang bahay ay nakita niya ang itsura ng kanyang tatay na nag-aalala ito sa kanya. Pura! Pura! Abay, bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? Ay kanina pa kami naghihintay ni nanay mo. At bakit wala kang dalang kahoy? At bakit hapong-hapo ka? Ha? Nakakatakot, tatay. Nakakita kasi ako, tatay, ng tatlong maliliit na bata. Maliit talaga sila, tatay. Tapos, nakatungtong sila sa sanga ng duhat. Abay, Pura! Huwag mo akong dahilanan ng ganyan. Alam ko na ang ugali mo, Pura. Style mo, bulok. Nag-aalibay ka na naman, ano? Hindi talaga ako nagbibiro, tatay. Nakakita talaga ako, tatay, ng impakto. Tatlo silang maliliit na tao. Abay, halika muna dito, Pura. Maupo ka muna at mag-usap tayo ng mabuti. Akin na nga yung itak. Ito, maupo ka. Laseta, kunan mo muna ng tubig itong kapatid mo. Mag-relax ka lang. Umupo ka lang maayos. Ito, uminom ka muna ng tubig. Ulitin mo nga ang sinabi mo, Pura. Ano ka mo ang nakita mo? Impakto, maliliit na bata. At baka naman duwende iyon. Ayan kasi, sinasabi ko na sa'yo noon pa man na huwag kang pumunta sa paanan ng bundok na iyon na mag-isa. Ay ikaw naman kasi itong namimilit. Ay nako, tama na. Huwag ka nang umiyak. Hindi na yun susunod pa dito. Dahan na anak. Simula nga sa araw na iyon, matapos makakita ni Lula Pura ng mga duwende, ay hindi na siya pinayagan ng kanyang amahin na pumunta pa sa paanan ng bundok upang
kahoy. Bukod sa ayaw ng payagan si Lola Pura ng kanyang amahin, ay talagang ayaw na rin ni Lola Pura na pumunta pa sa paanan ng bundok dahil sa nagkaroon ito ng matinding trauma sa takot na makakita siya ng ganong klaseng mga bata na mapuputi ang mga kilay at kasing laki lamang ng garapon. At tanging ang tatay na lamang ni Lola Pura ang pumupunta sa paanan ng bundok. Makalipas lamang ang ilang buwan, taong kasalukuyan, galing si Lola Pura sa kanyang eskwelahan. Matapos niyang magbihis sa kanilang bahay, ay agad na kumuha si Lola Pura ng galon dahil mag-iigib ito ng tubig sa isang puso na hindi naman kalayuan sa kanilang bahay. Na habang nagbubomba itong si Lola Pura ng puso, nang bigla siyang makakita ng isang kalabaw na naglalangoy sa isang trugban malapit sa palayan kung saan naroon ang puso na kanilang iniigiban. Na siguro'y dadalawang di pa lang ang layo nito sa kanya. Napansin iyon ni Lola Pura habang nagbubomba siya ng puso. Narinig niyang tumatalamsak ang tubig na siyang pinapaliguan ng kalabaw. At paglingon nga niya, ay mayroon siyang nakitang kalabaw na nakatingin ito sa kanya habang naliligo. Hindi iyon binigyan pansin ni Lola Pura at nagpatuloy lamang siya sa pagbubomba ng puso. At nang bigla na lamang mapahinto si Lola Pura sa pagbubomba ng puso dahil naisip niyang bakit ganun kakintab ang balat ng kalabaw. Muli niyang nilingon kung saan naroon ang kalabaw at kitang-kita nga ni Lola Pura na kumikinang ang balat ng kalabaw na kung ilalarawan ang kulay noon ay para itong ginto. Kung ano nga ang kulay ng balat ng kalabaw ay ganun din ang kulay ng putik. Kulay ginto ito na kumikinang-kinang. Matapos mapuno ni Lola Pura ang mga galon, ay muli niyang tiningnan kung saan naroon ang kalabaw na naliligo sa may turban. Subalit nagulat si Lola Pura dahil wala namang turban doon at wala namang kalabaw na naliligo. Upang makasiguro nga'y pinuntahan ni Lola Pura ang lugar kung saan niya namataan ang kalabaw na naliligo sa may turban. Muling inikot ni Lola Pura ang kanyang paningin sa lugar, subalit wala talaga siyang nakitang kalabaw ni turban man sa lugar na iyon. At nang tingnan pa niya ang paligid ay kita niya tuyot ang mga lupa doon. Kaya't napakunot na naman ang noo ni Lola Pura. Naisip niya tuloy ang nangyari sa kanya noong nangunguha siya ng kahoy sa paanan ng bundok. Nagmadaling umalis si Lola Pura sa lugar at binuhat ang galon. Agad niyang binalita iyon sa kanyang amahin. Halos ayaw pa siyang paniwalaan ng kanyang amahin. Dagdag pa ng kanyang amahin, ipapano namang magkaroon ng turban doon wala namang tubig doon at buwan ng tagtuyot. At papanong magkakaroon ng kalabaw doon? Wala naman silang alagang kalabaw. At tanging nangungupahan lamang ang kanyang amahin ng kalabaw para araruhin ang kanilang palayan. Bukod sa walang kalabaw ang kanyang amahin, ang kanilang nalalapit na kapitbahay din ay wala ding mga kalabaw. Kung kaya't may labis na katanungan ang amahin ni Lola Pura na
kung paano magkakaroon ng kalabaw sa tuban wala ngang tubig doon. Ay, ikaw naman tatay, paulit-ulit ka naman eh. Sinabi ko naman sa'yo na nakita ko nga tapos bigla na lang nawala. Tapos pinuntahan ko pa, pero wala talaga akong nakita ng kalabaw doon. Tapos nakita ko tuyo talaga yung lupa doon eh. Ay nako, Pora! Kung ano-ano na lamang ang nakikita mo. Noong nakaraang buwan, nakakita ka ng impakto. Mga batang maliliit. Mga duwende naman yun eh, hindi naman impakto yun. Tapos ngayon, kalabaw na naman ang nakikita mo. Tapos kumikinang pa ang katawan ng kalabaw, parang ginto. Hay, nako, Pora. Ako ang masisiraan ng ulo sa'yo kung pakikinggan kita sa mga sinasabi mo. Hay, ilagay mo na yung mga tubig dito sa container at para matapos na yung igiban mo. Abay, bilis-bilisan mo na ang pag-iigib mo dyan kaya aabutan ka na ng takip silim. Pati ang kapatid mong si Losita, saan na naman nagsusuot ang batang iyon? Napaka-bulakbol! Sumasakit ang ulo ko sa inyong dalawang magkakapatid. Para, unan mo nga muna ako ng tubig doon. Matapos ang pangyayari iyon, ay hindi na nagpakita pa kay Lula Pura ang iba't ibang uri ng elemento hanggang sa makatungtong siya ng 18 anyos. Kakatapos niya lang maglibo noong mga panahong iyon. Tanging si Pura lang ang tao sa kanilang bahay noong araw na iyon. Dahil ang nanay at tatay niya ay kasalukuyang nasa bayan at namimili ng kanilang kakailanganin sa bahay. Kasama doon ang kanyang nakababatang kapatid. Alas 3 iyon ng hapon. Matapos na maglinis si Lula Pura sa loob ng kanilang bahay, pati na rin sa labas ng kanilang bakuran, ay nakaramdam siya ng antok. Kaya't pumasok siya sa loob ng kanilang silid upang matulog. Nang kasalukuyan ng natutulog si Lula Pura, ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng tila parang umuuyog ang kanyang hinihigaang katre. Kaya't biglang napabangon itong si Lula Pura. Tiningnan niya ang bubungan ng kanilang bahay kung umuuyog din ba. Subalit nang tingnan niya ang bubong ng kanilang bahay ay hindi naman gumagalaw at tanging ang higaan niya ang napapansin at nararamdaman niyang gumagalaw. Kung kaya't bigla siyang napadapa at sinilip ang ilalim ng silong ng kanyang hinihigaang katre. Unang silip pa lang ni Lula Pura sa silong ng kanyang hinihigaang katre ay bumulaga na sa kanyang mukha ang 3 duwending maliliit na nakita niya itong nagsasayawan. Na habang nagsasayawan ang 3 batang maliliit na ito, ay binabanggit nila ang pangalan ni Lula Pura. Gustong tumakbo ni Lula Pura nung mga sandaling iyon dahil sa takot. Subalit, nagulat na lamang siya dahil hindi siya makagalaw, ni hindi man lamang niya magalaw ang kanyang katawan. Nang biglang nagsalita ang 3 batang duwende ng sabay-sabay. Dumating na Pura ang takdang panahon na ikaw ay dapat na tumanggap ng aming regalo. At ito'y pakikinabangan ng mga taong malapit sa'yo. Higit sa lahat, sa mga taong maniniwala sa magiging kapangyarihan mo. Habang nadidinig ni Lula Pura ang sinasabi sa kanya ng mga batang duwende,
ay pinipilit niyang gustong gumalaw o bumalikwas man lamang, pero talagang hindi niya magalaw ang kanyang buong katawan. Subalit yung mga sandaling iyon ay napakalakas ng kanyang pandinig at dinig na dinig nga niya ang sinasabi sa kanya ng mga batang duwende. Dagdag sabi pa sa kanya ng mga batang duwende, nang biglang nanlaki ang mga mata ni Lula Pura. Nang tumalon papunta sa kanyang higaan ang tatlong batang maliliit na nanggaling sa silong ng kanyang hinihigaan, hanggang sa lumapit mismo ito sa pagmumuka ni Lula Pura at naupo ang tatlong batang duwende sa kanyang braso. Nang bigla na lamang makarinig si Lula Pura ng malakas na pagkatok sa kanilang bahay, kaya't saglit siyang napatingin sa pintuan ng kanilang bahay, at pagbalik nga ng kanyang paningin upang tingnan ang mga batang duwende sa kanyang braso, ay bigla na itong nawala, at doon na numbalik ang kanyang lakas at muli na siyang nakagalaw. Agad na napatayo si Lula Pura upang buksan ang kanyang mga magulang na matagal na palang kumakatok sa kanilang pintuan. Hindi na nagawang isumbong pa ni Lula Pura sa kanyang mga magulang ang kanyang nakita sa loob ng kanilang bahay. At dahil naisip niyang imbis na paniniwalaan siya ng kanyang mga magulang, ay baka lalo lang siyang masisermonan nito, higit sa lahat ng kanyang amahin. Pora! Pora! Andiyan na po, Tay! Oh, Pora! Kanina pa kami nagkakatok-katok dito eh. Bakit hindi mo binubuksan ang pintuan? Kaya nga, Pora, kanina pa kami nagkakatok-katok dito ni tatay mo. Hindi mo man lamang binubuksan ang pintuan. Ang bigat-bigat pa naman ang dinala namin. Marami kaming pinamili sa bayan. O ayan, binilhan ka namin ni tatay mo ng pantalon at saka mga damit. Ingatan mo yan, Pora, ha? Mahal pa naman yan. Baka naman ipapangbahay mo lang naman mga damit na yan. Hindi po, Nay. Ay, ang ganda. Maraming salamat po, Nay, Tay. Oh, Pora! Nagsaing ka na ba? Hindi pa nga, Tay, kasi nakatulog ako. Kagigising ko lang. O siya! At magsaing ka na't ako'y magluluto pa ng ulam. Ay, nakakapagod talaga. Ay, salamat, salamat. At maganda ang ani natin ngayong taong ito. Kaya't nagkaroon tayo ng kaunting pera para matustusan ang pangangailangan natin dito sa bahay. O siya, Pora, magsaing ka na at magluluto pa ako. Ay nako, wala na namang kahoy. Matapos ang tagpong iyon, ay halos palagi nang pinapasyalan si Lula Pura ng mga batang duwende, hanggang sa tumagal ay nakasanayan na ni Lula Pura na pumasyal sa kanya
ang mga batang duwende. At lagi na niya itong nakakausap. Isang araw ay nagkaroon ng matinding karamdaman ang kanyang inay na si Teresita. Hindi maipaliwanag ni Lula Pura ang kanyang sarili na kung bakit tila may pwersang umuudyok sa kanya para gamutin ang kanyang sariling ina. Hinawakan ni Lula Pura ang noo ng kanyang nanay. Naramdaman niyang napakainit nito at mayroong mataas na lagnat na noong mga oras na iyon ay 3 beses nang uminom ng gamot ang kanyang nanay, subalit hindi pa rin nawawala ang lagnat nito. At dahil sa ang mga magulang mismo ni Lula Pura ay mas nagtitiwala sa mga albularyo kaysa sa mga doktor, at mismong sa baryo nila ay malayo pa ang klinika o di kaya ang hospital, kung kaya't lahat ng mga taong naninirahan sa baryo nila Lula Pura ay umaasa lamang sa mga matatandang albularyo. Kinabukasan ng araw ding iyon, patuloy pa rin na nanginginig ang kanyang nanay dahil sa nilalamig ito at napakainit ng katawan dahil sa lagnat. Na noong mga araw na iyon ay wala doon ang kanyang tatay, at ang kanyang nakababatang kapatid naman na si Lucita ay natutulog. Nang bigla na lamang lumitaw ang kanyang 3 kaibigan na binigyan at inabutan siya nito ng mga halamang gamot. Wala pang nalalaman si Lula Pura noong mga panahong iyon patungkol sa mga halamang gamot, kung kaya't tinanggap na lamang niya ito nang ibigay sa kanya ng kanyang 3 kaibigan. Saad sa kanya ng kanyang mga kaibigan na yun daw ang gagamitin ni Lula Pura upang mapagaling ang kanyang nanay na may sakit. Nang tingnan ni Lula Pura kung anong klaseng kahoy iyon at mga ugat ng kahoy, ay iba-iba ang pinagkuhaan nito dahil iba't ibang uri ng halamang gamot ang ibinigay sa kanya. Mayroong dahon, mayroong balat, at mayroon ding ugat ng kahoy. Kung kaya't at dahil hindi malaman ni Lula Pura kung ano ang kanyang gagawin sa mga halamang gamot na iyon na ibinigay sa kanya, kaya kung anong ibinabanggit sa kanya ng kanyang mga kaibigang duwende ay ganun din ang ginagawa ni Lula Pura. Makalipas lamang ang isang araw ay muling nanumbalik ang lakas ng kanyang ina at tuluyan na itong gumaling. Isang araw, isinama si Lula Pura ng kanyang mga kaibigang duwende sa liblib ng kagubatan. Sa unang pagkakataon ay hindi alam ni Lula Pura kung ano ang kanilang gagawin doon. Saad kasi sabi sa kanya ng kanyang mga kaibigang duwende ay gagala lamang sila at mayroong ipapakita kay Lula Pura. Kung kaya't at dahil sa may tiwala na si Lula Pura sa kanyang mga kaibigan, kung kaya't walang pag-alinlangan na sumama siya dito. Hanggang sa marating na nga nila ang liblib na kagubatan. Nag-ikot-ikot sila doon na habang naglalakad ay mayroong tinuturo sa kanya ang mga batang duwende. At iyon ay ang mga iba't ibang uri ng mga halamang gamot. Dagdag sabi pa ng kanyang mga kaibigan
at pinaalala pa kay Lula Pura ng mga batang duwende na sinabi, Hindi mo ba natatandaan, Pura? Ang sinabi namin sa'yo nung kami pumunta sa bahay mo. Di ba sabi namin mayroon kaming regalong ibibigay sa'yo? At ito na nga, ang mga regalong ibibigay namin sa iyo. Iyan ay ang mga halamang gamot na maaari mong magagamit sa oras ng pangangailangan. hindi na lamang kumibo si Lula Pura at tumango na lang ng tumango. Matapos maipakita kay Lula Pura ng kanyang mga kaibigang duwende ang mga halamang gamot na nagkalat sa libhib na kagubatan, ay mayroon pang ipinakita sa kanya ang kanyang mga kaibigang duwende. Isa itong punong kahoy. Nang makita ni Lula Pura ang kahoy na iyon, ay hindi iyon pamilyar sa kanya. At yun lang ang unang pagkakataong nakita niya ang kahoy na iyon. Inutusan si Lula Pura ng kanyang mga kaibigang duwende. Natuklapin niya ang balat ng punong kahoy na iyon. Agad namang tinalima at ginawa ni Lula Pura iyon. Nang balatan ito ni Lula Pura gamit ang isang matigas at matulis na kahoy dahil medyo matigas-tigas, tuklapin ang balat ng punong kahoy na iyon. Medyo nahirapan din si Lula Pura sa pagbalat ng punong iyon. At nang matanggal nga ni Lula Pura ang isang bahagi ng balat ng punong kahoy na iyon, ay tumulo ang langis nito. At sinabi pa sa kanya ng kanyang mga kaibigang duwende, ang langis daw na iyon ay magsisilbing gamot sa iba't ibang uri ng karamdaman. Matapos iyon ay mayroong inabot ang mga batang duwende ay Lula Pura. Isa itong buto na kung titingnan ni Lula Pura, ang butong iyon ay kahawig sa buto ng duhat. Subalit nang mahawakan na ni Lula Pura ang butong iyon na iniabot sa kanya ng kanyang mga kaibigan, na kung ikukumpara at ilalarawan ang bigat noon, ay para itong bato. At ang butong iyon ay nagtataglay ng kapangyarihan. Iyan na, Pura, ang iyong kapangyarihan na matagal na naming gustong maibigay sa iyo. Ito lang ang laging pakatandaan mo, Pura. Ito na ang huling pagkikita natin bilang magkaibigan. At alalahanin mo, nasa likod mo lang kami palagi. Matapos banggitin ng kanyang mga kaibigan ang katagang iyon, ay bigla na itong naglaho. At makalipas lamang ang ilan pang taon, ay nagsimula nang maging matunog ang pangalan ni Lula Pura sa kanilang baryo. At nakilala itong isang mahusay na manggagamot. At ayon pa sa pagsasalaysay ng kapitbahay ni Lula Pura na itago natin sa pangalang Amberta, na habang nangunguha ng bayabas itong si Lula Pura, ay nakita iyon ni Aling Amberta habang siya'y kasalukuyang naghahanap ng bao dahil sa ginagamit iyon ni Aling Amberta sa kanilang bahay. Ginagawa kasi nila iyong panandok noong panahong iyon at ibinibenta sa karatig bayan. Habang namumulot
ng bao itong si Aling Amberta, ay nakita niya itong si Lola Pura. Na ang edad ni Lola Pura noong panahong iyon ay nasa 25 anyos na. At kilala na itong manggagamot sa kanilang baryo. Matapos raw makakuha ni Lola Pura ng mga bunga ng bayabas, ay naglakad ito papunta sa likod mismo ng punong bayabas na kanyang pinagkunan. Subalit magulat na lamang itong si Aling Amberta nang makita na niyang tumatakbo itong si Lola Pura ng napakabilis, na kung ilalarawan pa nga ang bilis noon ay kasing bilis daw ng kabayo, na ang direksyon ay papunta sa isang parte ng may masukal na kagubatan. Palagi daw niyang nakikita doon si Lola Pura sa tuwing naghahanap siya ng baon ng nyug na gagawin niyang panandok. Hindi rin malaman ni Aling Amberta kung ano ang eksaktong ginagawa ni Lola Pura sa liblib na kagubatan. Marami din ilan-ilan ang nagsasabing doon daw kumukuha si Lola Pura ng mga halamang gamot na kanyang ginagamit sa panggagamot sa mga taong lumalapit sa kanya. At merong ding ilan-ilan na nagsasabing nasisiraan na daw ng ulo itong si Lola Pura. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na matinong-matino naman itong si Lola Pura. Palagi lang kasi nila itong nakikitang nasa liblib ng kagubatan. Ayon din sa salaysay ng isa nilang kababaryo na itago natin sa pangalang Mang Damian, na habang naglalakad na ito pauwi sa kanilang bahay ay namataan niya sa daan itong si Lola Pura, at bumati pa nga daw sa kanya ito ng magandang hapon. Subalit nang makaalpas na sila sa isa't isa, nang lingunin ito ni Mang Damian, ay bigla na lamang itong nawala sa kanyang paningin sa isang iglap, sa isang kisap mata. Bukod pa kay Mang Damian at kay Aling Amberta, ay marami pang nakasaksi sa pambihirang kakayahan ni Lola Pura. Isang residente sa kanilang baryo ang lumapit sa bahay ni Lola Pura upang magpagamot. Ayon pa sa pamilya ng may sakit, ay kung saan-saan na daw nila dinala itong kanyang tiyuhin na may malubhang karamdaman. At ayon nga sa kanilang pagsusuri ay kinulam daw ito. Hindi lang basta-basta kulam, dahil sa may lumalabas ng insekto sa katawan nito, kung kaya't binarang na ito. Lumapit sa kanila si Lola Pura. Sinabihan sila ni Lola Pura na kung bakit saan-saan nyo pa dinadala ang pasyente, nandito naman ako. Dagdag sabi pa ni Lola Pura, wala ba kayong tiwala sa kakayahan ko? Napatamimi at hindi nakapagsalita ang pamilya ng pasyente. Pinapasok ni Lola Pura sa loob ng kanilang bahay ang pasyente, na noong mga panahong iyon ay sunod-sunuran na ang mga magulang ni Lola Pura sa kanya, na naging alalay na ni Lola Pura ang kanyang mga magulang sa tuwing mayroong pasyenteng dumadating sa kanilang bahay upang magpagamot. Matapos may pasok ang pasyente sa loob ng kanilang bahay, ay tinanong
ni Lulapura ang pasyente kung mayroon nga daw ba siyang natatandaang nakaaway at kung mayroon daw ba siyang naperwisyong tao. At sinabi sa kanya ng pasyente ay wala daw siyang matatandaan. Pero binanggit ng pasyente na marami na daw siyang naging kaaway at inamin niya kay Lulapura na talagang barumbado nga daw siya at napaka-tarantado. Bukod pa doon ay ilang babae na daw ang kanyang niloko, binuntis at iniwan. Binatukan ni Lulapura ang pasyente at sinabihan niya ang pasyente kung taos-puso na nga daw ba itong nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Sumagot ang pasyente at oo, matagal na akong nagsisisi sa aking mga kasalanan. Nagsalita si Lulapura at sinabing, kung ganon, manalig ka na ikaw ay gagaling. Lakasan mo pa ang iyong loob at samahan mo akong talunin natin ang iyong mga kaaway. Tumango ang pasyente at dahil sa tumango lang ang pasyente, kung kaya't muling binatukan iyon ni Lulapura at sinabing, paano natin matatalo ang ating mga kaaway kung ikaw mismo ay panay tango lamang? Magsalita ka at sumigaw ka at sabihin mong kaya mo. Sumigaw nga ang pasyente at dahil sa mahina ang tinig ay pinalakasan pa iyon ni Lulapura. Pagkatapos nga noon ay nag-umpisa nang umusal ng orasyon itong si Lulapura na tila parang may kinakausap ito na nakapikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos umusal ng orasyon ni Lulapura ay naglabas ito ng iba't ibang uri ng mga halamang gamot. Nang makita iyon ng mga residente sa lugar at dahil nga sa marami na rin ang nakikiisyuso sa panggagamot ni Lulapura, tinignan nilang mabuti kung anong klaseng mga ugat iyon at mga balat ng kahoy. Usap-usapan nila na hindi nila alam kung anong uri ng halamang gamot iyon. Yun ang nilabas ni Lulapura. Pinili niya ang iba't ibang uri ng sangkap ng halamang gamot at iniabot niya sa kanyang amahin at pinalaga iyon sa kanya. Pagkatapos maiabot ni Lulapura sa kanyang amahin ang iba't ibang uri ng mga ugat at balat ng punong kahoy, ay mayroon pa itong dinukot sa kanyang bulsa. Isa itong mga iba't ibang uri ng dahon na hindi nga pamilyar. Nang tingnan iyon ng mga tao, hindi mawari ng mga taong nandoon na kung anong uri ng mga dahon iyon, dahil yun lang ang unang pagkakataong makita nila ito. Matapos na madukot sa bulsa ay diretsong sinubo iyon ni Lulapura at kanya itong niluya hanggang sa lumabas ang katas noon. At ang katas noon ay inipon ni Lulapura at nilagay niya sa isang bao. Pinainom ni Lulapura ang katas ng dahon na iyon sa pasyente. At ang dahong durog naman na kanyang inuya ay inipon ni Lulapura at nilagay niya sa isang bao. Muling dumukot si Lulapura sa kanyang bulsa at nang makita ng mga tao iyon,
ay isa itong langis. Binuhusan ni Lola Pura ng langis ang durog na dahon na kanyang inuya. Matapos mabuhusan ng langis, ay pinahid niya iyon sa buong katawan ng pasyente. Maya-maya lamang ay dumating na ang amahin ni Lola Pura na naglaga ng mga ugat at balat ng halamang gamot. Kanya itong binigay kay Lola Pura. Isinalin iyon ni Lola Pura sa isang baso at pinainom sa pasyente. Maya-maya lamang ay pinaalis na ni Lola Pura ang mga taong nasa paligid niya na nakikiisyuso, kung kaya't nagsisialisa na ang mga tao. Pati nga mismong pamilya ng pasyente ay pinaalis din ni Lola Pura. Kung kaya't walang nakakaalam kung ano ang sumunod na hakbang na ginawa ni Lola Pura sa panggagamot sa pasyenteng iyon. Inabot din ng 3 araw ang pasyente sa bahay ni na Lola Pura. At pagkatapos nga ng 3 araw ay tuluyan na itong gumaling. Nananumbalik ang lakas ng pasyente na ang dating namumutla nitong katawan ay bumalik na sa normal. At bago nga umalis at pinauwi ni Lola Pura ang pasyente ngayon, ay binigyan niya ito ng iba't ibang uri ng halamang gamot at binigyan din niya ng pangontra sa kulam. At tinuruan din ni Lola Pura ang pasyente kung ano ang dapat niyang gawin. Pinagbawalan niya itong maligo sa araw ng Martes at araw ng Biyernes. Labis-labis na nagpapasalamat kay Lola Pura ang pamilya ng pasyente, pati na rin ang mismong pasyente. Inabutan si Lola Pura ng malaking halaga ng pamilyang iyon dahil sa may kaya iyon sa buhay. Pero kahit ganun pa man, ay tinanggihan iyon ni Lola Pura at hindi tinanggap. At sabi pa ni Lola Pura sa pamilya at sa mismong pasyente, ang kanyang ginagawang panggagamot ay taus-pusong pagtulong sa mga taong nangangailangan at hindi siya humihingi ng kapalit. Lubos-lubos talagang nagpapasalamat kay Lola Pura ang pamilya ng pasyente. At bago sila tuluyang umalis at nagpaalam kay Lola Pura, ay sinabi nitong makakabawi din sila pagdating ng panahon. Matapos ngang gumaling ang pasyenteng iyon, ay halos dumugi na ang bahay ni na Lola Pura ng mga tao para lang magpagamot. Na noong mga panahong iyon ay iba't ibang uri na ng karamdaman ang nagagamot ni Lola Pura. Mayroong inaswang, mayroon ding pangkaraniwang karamdaman lamang, at halos kadalasan na ay kinukulam. Kung minsan bilang pangbayad sa panggagamot ay binibigyan si Lola Pura ng mga prutas. Iba't ibang uri ng prutas. Mayroong ding nagbibigay ng mga native na manok. Minsan pa nga binibigyan din si Lola Pura ng baboy. Tinatanggap naman ni Lola Pura ang mga bagay na iyon. Ayon pa kay Lola Pura, wag lang daw siyang bayaran ng pera. At ayon pa kay Lola Pura, ay bukas daw sa kanyang kalooban na kahit nga walang maiabot na pangbayad ang pasyente. Maliban lang talaga kung pipilitin na siya, pero wag na wag lang daw pera.
talagang lumaganap ang pangalan ni Lula Pura sa kanilang baryo noong mga panahong iyon. At dinarayo pa ng ibang karatik baryo para lamang magpagamot. At dahil sa maraming nagpapagamot kay Lula Pura, ay halos iwanan na niya ang panggagamot dahil inaamin din ni Lula Pura na nakakaramdam din daw siya ng sobrang pagod. Subalit hindi iyon kayang gawin ni Lula Pura dahil sa kanyang pagmamahal sa kanilang nayon. At sinabi pa ni Lula Pura na hanggat kaya niya ay gagawin niya para sa kanilang nayon. Hindi rin nagtagal ay nagkaroon din ng sariling pamilya itong si Lula Pura at nagkaroon ng mga anak, at isa na doon ang nanay ko. Hanggang sa lumipas pa ang maraming taon, na kahit matanda na nga daw itong si Lula Pura na nasa edad 80 ay nanggagamot pa rin. At marami pa rin sa kanilang baryo ang nakakasaksi sa hindi pangkaraniwang kilos ni Lula Pura, dahil minsan daw ay nakikita nila itong napakabilis tumakbo na kung ilalarawan nga talaga ay para itong kabayo. Halos malungkot ang lahat ng mga tao sa baryo ni Lula Pura nang tuluyan na itong huminto sa panggagamot dahil sa sobrang katandaan at hindi na nito kayang gumamot pa. Hindi na naisalin ni Lula Pura ang kanyang kakayahan at abilidad sa kanyang mga anak. At tanging si Lula Pura lamang ang napiling mabibiyayaan ng ganong klaseng uri ng kapangyarihan. At iyan po ang alamat ni Lula Pura. Hanggang dyan na lamang po mga kaibigan ang kwentong ibinahagi sa atin ng isa nating kaibigan na si JR, at sana po'y inyong nagustuhan. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan kung binigyan nyo po ng kaunting oras upang pakinggan ang kwentong ito. At gaya nga po ng dati, kayo na lang po sana ang bahalang humusga kung inyo itong paniniwalaan. Mga kaibigan, better luck next time. I love you.